Ang sinasabi niyo po ba, Admiral, hindi ba po dapat na kayo ang dapat nagpapatrol do'n? Para po niyo bang inaamin na hindi niyo kayang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng US Navy? Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin kaya. Kinakaya po natin. We are mastering the much needed courage, determination, and patriotism of our Coast Guard personnel in the area. The reason why we are facing even the biggest among the ships of China Coast Guard, direct China natin. So kaya po nandito kami, ay nanghihingi kami ng suporta sa kapulungan ito para matulungan ng Coast Guard to improve our capability. Ang sinasabi ko lamang po, at gusto ko lang malinawan ng lahat, inaamin ba natin na kailangan na natin ng Amerikano dyan? Yun lang naman po eh. Simple lang. Yun po ba? Andun na po ba tayo? One step na po ba tayo forward, mga kapatid? Mga kasama namin sa armed services. Yun po ba? Talaga po bang eto na tayo? Nandito na tayo. Kasama na natin sila. Nandyan na sila. Siguro gustong tukuyin ni Senator Robin na Yusek Madriaga kasi naging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre just a few days ago dahil merong US aircraft na nag-orbit dun sa West Philippine Sea. Is that the main cause? Bakit naging successful yung resupply mission natin dahil meron presence ng aircraft ng Amerika? Hindi po. Ang naging successful po yung RORE natin is dahil sa katapangan at galing ng ating mga Coast Guard at Philippine Navy personnel na at saka yung mga civilian personnel na nandun sa Unay sa May na ano. Yung presensya po ng Amerikano doon is tulong lang po yun sa maritime domain awareness at parang may eye in the sky na nanonood ng buong pangyayari. Kasi kung tayo lang po, kaya natin, sir. Kayang-kaya po natin. Nandun ako eh. Nakita ko, sir eh. Kasama ko kayo. Nakapag-deliver ako ng supply dun. Yun lamang po. Maraming salamat po, Chairman. Po, yung P-8, yun po hindi naman talaga tactical aircraft po yon. 737 po yon. Kasi laki po yon ng Cebu Pacific. Pagkakaiba lang po ay merong surveillance capability at merong ilang anti-ship na kargamento. Kaya ang gusto ko lamang pong idiin, okay, kaibigan natin ng nandyan sila, maraming salamat, pero wag naman po tayo ibala. Baka tayo ibala lang ng mga yan eh. Wala naman problema sa akin eh. Tanda ko na rin naman, masarap din maging bayani, di ba sir? Pero wag naman yung magpapakabayani tayo para sa glory ng iba. Kung magpapakabayani tayo dahil sa Pilipinas, gulo natin. Tayo. Hindi dahil ibinala lang ako, ibinala lang tayo ng ibang nasyon. Kasi po malalim masyado itong nangyayaring ito. Bakit hindi dapat tayo maging, kumbaga sa chess, pawn? Huwag naman tayo maging pawn. Sana man lang bishop tayo. Di ba? Hindi dapat tayo yung pawn dito. Napakahalaga po na ihanda din natin yung ating mga kababayan. Kasi sa ngayon, sir, siguro naman walang kukontra sa akin dito. Ni ROTC, wala tayo. Siguro naman, sa usapin na yun, nagkakasundo tayong lahat. Paano nating sasabihin na handa tayo, yung mga kabataan natin, busy sa TikTok. Kaya po't napakahalaga na hindi tayo maipit sa pagpili sa manatili ba sa China, babalik ba sa US, lamang dun sa dalawang iyon, pero multilateral foreign policy talaga. Lagi ko pong sinasabi, a bigger coalition is a better coalition. Kaya wini-welcome ko po yung joint military exercises, hindi lamang sa US, pati sa ibang naval powers dito sa ating rehiyon at sa buong mundo, mapa Australia man yan, New Zealand, Japan, at yung iba pa pong mga bansa na sumuporta sa arbitral ruling, yung 16 na bansa sa European Union, pati India po at iba pa. The Senate is one and united, that they will assist your budgets this coming budget hearing. Na madadagdagan po kayo ng pondo, whether it may be confidential intelligence funds
or funding that will give you proper equipment for your needs in the West Philippine Sea and protection all over our country. Yep. Whatever political affiliation we are from, whether minority or majority, nagkakaisa po kami na tulungan po namin kayo. Kasama na po yung Kalayaan Islands, Mayor. Pero sa totoo lang, mga kababayan na nakikinig po na yon, kung masyado naging agresibo ang China sa atin sa pananaw ko, kung magkaroon po ng conventional warfare, patagal na pong 3 araw ang mga maiiwan sa ating mga conventional equipment and forces. And then we will have to go into a guerrilla warfare. And we cannot do it alone. Hindi po natin kayang gawin ito na mag-isa. Kailangan natin ang tulong ng ating mga kaalyado, whether we like it or not.